Sa latest vlog ni Peking Bombay ay nasa bundok siya kasama ang PB team. Ipinakita ni Peking Bombay ang mga bahay sa paligid, ang ganda ng kapaligiran, mga kulay berdeng kabundukan na bahagyang nakatago sa kulay puting ulap. Foggy na kapaligiran. Sinabi ni Peking Bombay na sobrang lamig sa lugar pero ayos lang daw at sanay naman siya sa ganong klaseng klima. Nabanggit din ni Peking Bombay na kagigising niya lang at yung mga kasama niya ay natutulog pa. Dagdag pa ni Peking Bombay na napagod dahil sadyang nakakapagod talaga ang biyahe nila. Sinabi din ni Peking Bombay na sobrang ganda tingnan ang maulap na kapaligiran o foggy na kapaligiran. Nabanggit din niya na yung mga tahanan ng mga katutubo sa bundok ay napakasimple lang pero namuhay sila dito ng masaya. Nabanggit din niya na ganoon lang talaga kasimple ang buhay ng mga katutubo sa bundok lalo na yung hindi pa abot ng kalsada. Sinabi din niyang sobra hirap ang buhay ng katulad niyang isang katutubo. Nabanggit pati ni Peking Bombay na ang mga bahay nila ay gawa sa dahon na dingding, at dahon na babong pero masaya daw silang naninirahan sa loob. Sinabi pati ni Peking Bombay na pag dahon ang babong ay hanggang 3 o 4 na buwan lang ay watek-watek na ang dahon. Paliwanag pa ni Peking Bombay na dahon ng saging o di kaya ay dahon ng abaka. Kaya daw pagkatapos ng 3 o 4 na buwan ay lilipat na naman sila ng bahay kasi wasak na yung bahay nila, at pag umuulan ay tutulo na, mababasa na sila doon sa loob kaya lilipat na naman sila ng ibang bahay o ibang lugar para doon na naman sila mamumuhay. Sinabi din ni Peking Bombay na sana ay mabago ang pamumuhay ng mga katutubong katulad niya. Nabanggit din niyang tulad ng buhay niya na nabago na. Dagdag pa ni Peking Bombay na yun talaga ang dalangin niya sa Diyos, na sana ay mabago ang buhay ng mga katutubo. Ipinakita naman ni Peking Bombay ang kapaligiran na nakapalibot sa mga bahay ng mga katutubo. Magagawa daw muna ng apoy si Peking Bombay para makapagpakulo ng tubig lang sa pag-icing ng mga kasama niya ay makapagkape na agad ang mga ito. Makikitang nag-chop si Peking Bombay ng kahoy sa maliliit na piece arrow para mas madali itong makagawa ng apoy. Sinindihan na nga ito ni Peking Bombay at ginagatungan na niya ng mas malalaking kahoy. Nakasalang na ang takuri at sinisibak pa rin niya ang panggatong para mas maging manipis at maliit ito. Kumakain na ng agahan ang PB team. Kasabay nilang kumain sila dato at ang pamilya nito. Nakalatag lang ang mga pagkain nila sa lamesa at sinasapinan lang nila ng dahon ng saging. Nag-uusap-usap naman ang mga ito habang kumakain. Tapos nang kumain ang grupo ng PB team at nakaligaw na rin sila. Ipinakita pa ni Peking Bombay ang falls doon sa lugar ng mga katutubo. Sinabi din ni Peking Bombay na sobrang ganda ng kalikasan, sobrang ganda ng mga ginawa ng Diyos. Dagdag pa ni Peking Bombay na lahat ng nandito ay original pa, biyaya ng Diyos at ng kalikasan at hindi ito gawa ng tao. Sinabi pati ni Peking Bombay na dito naliligo ang mga katutubo at dito na rin sila naglalabas sa may gilid ng falls. Ipinakita din ni Peking Bombay ang mga batang naliligo doon sa falls. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero, huwag kalimotang mag-like and subscribe.